Mga kapatid, ito po tayo ulit. Nagbubuo kami ngayon ng transmission 72L ito. 72LE saka 71LE. Halos parehas lang po. Parehas lang yun. Yung 71LE, yun yung nakakabit sa mga adventure. Pati sa Revo yata. Pati sa Revo po. Sa Revo. Ngayon sa Crosswind naman ay 72LE Aisin na automatic transmission. Ito po yung sa mismong adventure yan. Ngayon ito, valve body to ng Crosswind, yung 72LE. Ito naman yung valve body ng adventure, 71LE. Parehas lang po yan. The same lang sila. Oo, nakakalas lang yung mga solenoid nito. Ito yung shift solenoid. Ayan. 2 and 3. 2 and 3 yan. Kasi yung 1, pag talagang pagkambyo mo ng 1, wala namang hindi na yun shift solenoid. Kaya dapat, pag nasa 1 ka, pag naka-neutral, nilagay mo sa 1 o nasa park, nilagay mo sa 1, kambyo ka agad yun. Kaya pag hindi ko mambyo yun, mayroon talagang problema kagad. Ano yung mga nasusunog sa 1? Pakita mo yung nasusunog na, yung dumudulas na ano. Ito, ayan. Yan yung kadalasang nasisira. Kaya kadalasan, pagka walang 1, minsan wala ring reverse, Wala delay. ring reverse. Yung umaandar kayo, tapos mabagal, yung mahina yung abante. Apo. Kasi hindi na 1 yun eh. 2 na yun eh. 2 na. 2 na yun. Kaya hindi mo talaga makukuha yung tamang shifting. Ngayon mga kapatid, ito papakilala ko sa inyo si Gerald. Homegrown to dito sa amin. Sabi ko, wag ka ng helper mechanic. Sabi ko, wag kang mag-helper mechanic, doon ka sa transmission. Ito, mga estudyante ni Chip yan. Si Chip naman, nakabakasyon siya ngayon, kaya wag niyo munang hanapin. Dumating yung asawa ni Chip galing ng Los Angeles, kaya siya hindi nagtatrabaho. Ngayon, ang sekreto po namin, para lalong mapaganda yung trabaho sa automatic transmission, particular muna dito tayo sa 72LE, 71LE, at yung ibang mga IC na pahaba yung kanilang transmission. Meron ding mga IC na yung balagbag, yung mga nasa front wheel, no? So, hindi muna yun ang pag-uusapan natin. Dito muna tayo sa sikreto, bakit itong mga ganitong klaseng transmission ay kailangan na ang trabaho 100%. Yun yung lagi kong hinahanap sa kanila, na dapat ang trabaho 100% at na okay. Para maging 100% na okay, tatanungin ko si Gerald kung ano yung mga ginagawa namin para maging 100% na okay yung trabaho. Okay, Gerald, ano yung unang-una na para hindi tayo bumakjab, ano yung unang-unang dapat natin gawin? Siyempre sir, kailangan pag gagawa tayo, malinis yung gagawin. Tsaka natin papalitan yan ng mga bagong seal kit. Bagong seal kit. Tsaka linings. Sinabi mong bagong seal kit. Meron bang gumagawa na hindi nagpapalit ng seal kit? Kadalasan sir, kung yung sa tingin nila okay pa, halimbawa ganito. Ayan, ano yan? Ano yung mga yan? Mga O-rings to. O-ring yan, oo. Kung sa tingin nila sir, hindi pa masyadong kumbaga alsado pa. Elastic pa. Alsado pa ng konti. Kasi ito may napupudpud rin to. Yan, yung part na to. Yung ito. Yan yung umiipit yan, oo. Kadalasan napupudpud yan. Kung sa tingin nila okay pa o wala silang pamalit. Kasi ang ginagawa nila, sinisilip nilang ganyan yan eh. Kaya sinasalat lang nila. Salat lang. Pag nakausli pa yan, okay pa to. Okay pa. Pero nakalas na. Kapatid, tignan nyo napakahirap kalasin ito. Ilang oras mo kinakalas to? Minsan po, inaabot ng apat na oras. Hindi pa kasama yung baba sa unit Bago mo makalas at magawa mong ganito yan, 4 na oras. Tapos kung ang gagawin mo, hindi mo papalitan tong mga o-ring na yan. Ito yung nagsisil Kaya nga tawag dito seal kit. Pag nakakabit na to doon sa mga housing na yan, dapat walang sisingaw na pressure. Dapat yung ATF hindi sisingaw dyan sa paligid niyan. Para itong may mga spring dito yan, talagang maitulak naman niya to. Ayan, yan yung mga spring. Yung spring na to, alalay lang yan. Ito yung sinasabi nung isang vlogger na hindi daw dikit-dikit. Naniniwala ka ba hindi dikit-dikit itong mga lining? Dikit-dikit. Dikit-dikit yan. Yun nga lang, pag walang engagement, ito lang yung nagtutulak. Ito po yung i-hold niya po to para yung pressure. Hindi para ito hindi siya bumitaw. Doon sa mismong sa casing. Sa casing po. Para hindi siya bumitaw, ito po yung mag-hold sa kanya. Yan. Para pag pumasok yung fluid, aangat lang siya. Tinutulak niya. Ito yung pinaka-dumping spring niya yan Ayan. Ngayon pag hindi naka-engage yan, ang nakatulak lang diyan dito sa mga lining na yan, halimbawa, Kasi ito may kinakapitan, may spline kasi yan Ito lang spring na yan. Kasi hindi sila talaga pwedeng maghiwa-hiwalay na malayo ang clearance nila. Ngayon,
kapag ka nagkaroon na ng engagement, ito ngayon tutulak. Kasabay na itong itinutulak na ganon. Para magdikit-dikit talaga to at hindi siya dumulas. Opo. Di ba? Okay, Gerald, ang sabi ko noon, dapat lahat ng transmission natin, palit bago. Ano ba ang magiging consequences pag hindi tayo nagpalit ng bago? O ayan. Paulit-ulit tayo sir ng trabaho. No? Ang hirap magbaba, akyat, no? Tapos, nagagalit customer, no? Galit yung customer. Oo. Siyempre. Pero hindi mo pa na-experience yun. Kaya lang naman tayo nagkaroon ng paulit-ulit. Talagang wasak pala yung casing. Eh. Opo. Babati ba ito? Babati ba ito? Bigat yan. Biro yung mga kapatid, binuo namin, palit lahat kami ng kit, ni-rebuild namin. Biro mo, ang sira pala yung casing mismo. Itong casing, nagkaroon siya ng crack doon sa likod at doon sa misingaw yung pressure. Opo. Kaya ang mangyayari, bago magkaroon ng reverse, minsan 30 minutes. Kaya masyado siyang delay sir. Delay do, minsan 30 minutes, paiinitin mo pa. Tapos pag biglang nag-reverse, biglang aatras na gano'n. Kumakalabog naman. O, di ba meron pa tayong customer, bumangga, ano? O. So yun, napalitan na namin ng rebuilding kit. Nakatatlong baba kami kasi sabi namin okay naman eh, chinek ulit. Yun ang hirap dito sa amin eh, pag may shop ka, talagang uulit-ulitin mo trabaho eh, no? Doon ako malaking lugi eh, no? Opo. Kasi bakit ako lugi? Bakit lugi? Bayad po kami. Bayad pa rin ang tao, uulit ang trabaho, back job, o mali, ayaw talagang kumambyo, ulit yung trabaho, araw-araw, kung 3 araw yon, bayad pa rin sila. Kaya nga sabi natin, dapat, pag tayo ay nag-rebuild, palit lahat ng, yan po mga kapatid, bago lahat yan. Oh, bago yan. At kung mapapansin nyo, medyo magulo lang dito sa lugar namin. Pasadahan mo nga ng konti yung mga kahon na yan. Ang dami, ang gandun. Oh, yan po yung mga box. Marami pa kaming stock doon. Ito po yung lagay ng seal kit. So ito yung seal kit. At yun ng mga, ako natatayo Gerald. At ito naman yung ayan, pag mga bago. Plates. Nandito po. So ito bago pa to. Bago pa po. So ito, nakaganyan din to. Nakahiwalay na So bago po lahat yan. Ngayon mga kapatid, ang style namin dito talaga, papalitan ng bago. Alin na ngayon dito, yun napalitan muna ng bago. Ito sir, bago ng orange. Seal kit. Bago ng seal kit. Mga o-ring. Pansin mo po Ayan. yan. Pag sinalat mo po, alsado yan. Alsado na yan. Kahit naman pasadaan lang. Oo. Yung dati, halos pantay na lang po siya dito. Oo. Kaya ang nangyayari, delay na siya dahil nga hindi niya na ma-hold yung pressure. Sumisingaw. Sumisingaw. Oo, sumisingaw yun. Ngayon, meron pa isang pinaka-importanting pyesa dito. Ito yung pinaka-piston ring. Opo. Pakita mo yung piston ring. Akala kasi nila, ang piston ring sa makina lang eh. Okay. Ito, hindi mo to nabibili ng hiwalay. Kasama rin po yan sa seal kit. Kasama yan sa rebuilding kit. Ayan. Yan yung mga piston ring. Hindi ito ordinaryong pyesa. Yung iba rito, parang engineering plastic eh. Oh. Plastic siya. Hindi mo to nabibili ng hiwalay. Makakakuha ka lang ito pag bumili ka ng bagong seal kit. Kaya kung halimbawa, magpapaservice kayo ng inyong mga transmission at walang rebuilding kit, huwag ka nang umasa na ang malalagay sa'yo ay bago lahat. Bago lahat po. Kasi kailangan may dala silang rebuilding kit. Yun ang pinaka-importante. So ngayon, Gerald, ipakita mo naman sa amin yung mga ibinabad mo. Bakit mo ibinababad yan? Ito po. Ayan. Yan sir. Binababad natin to sir para maiwasan natin yung pagkaskasan. Kailangan maano na siya. Babad na siya sa langis bago pa mo gumana. buuin. Bago po buuin. Kasi kailangan talaga mag-lubricate na. Opo. Kasi pwedeng nabuo mo na yan kung hindi mo yan binabad sa ATF. Nabuo mo na, hindi mo binabad. Halimbawa, ito, pinagpatong-patong mo. Maaari pong magkaskasan yan. Oo, pag Masusunog hindi ulit. pumasok yung lining kagad, nako, sira yan. Kasi magkakadikit nga yan eh. Ang pagitan niya, bakal eh, di ba? Nangyayari po Lining, masusunog bakal, ulit. lining, bakal. So ito, yung mga bagong lining. Ang mga sirang lining, ito. O, pakita mo nga, Gerald. Malapit mo. Ayan. O, yan, sunog na po yan. Sunog na sunog. Ayan. Sunog na yan. Ito naman po yung plates. Oh. So itong ginagawa namin na transmission na to kay Sir Picasso, yung adventure ni Mr. Picasso. Sir, yung apo nyo
Sabi niya, gusto niya magmekaniko. Naku, i-push nyo talaga. Hindi lang ordinaryong mekaniko pagdating ng panahon. At kapag wala na ako, kunin niya to si Gerald. Pag matanda na kami. Ito, mga bata pa to. Ilan taon ka na? 25 po. 25, 56. O, tignan nyo naman. 31 years old ang tanda ako dito. Ito, binibreed natin. Sabi ko nga, kahit magaling na kayo, iwan nyo na ako. Walang problema. Basta kailangan gumaling kayo para magamit nyo yan sa inyong future. Ngayon, Gerald, meron tayong mga naging customer. Apo. Toyota. Meron ba tayong Toyota na nilagyan natin ng Repsol na customer? O bakit? Ano ang bilin diyan? Hanggat maaari po, hindi natin inaano na maghalo yung langis. Yung langis na ibang brand. Opo. Oo. Kasi unang-una mga kapatid, mahigpit ang Toyota, di ba? Opo. Yung mga transmission nila talagang doon sa manual, wag daw hahaluan eh. Kaya nga po may mga coast tayo sir na nagpapalit sila ng langis, bigla na daw nasira yung transmission. Oo, yun. Nagpapalit ng langis, bigla nasira ang transmission kasi hindi napalitan ng tamang langis. Ngayon, minsan sumasablay din. Nakabili kami ng langis, galing pa mismo sa kasa, hiningi pa mismo yung yung chassis number. Chassis number po. Tsaka... ang pinadala sa amin mali. May mga ganong instances na kahit na kasa na galing at umasa ka dun sa part number, doon sa langis na original, mali papadala sa'yo. Kaya ang bunton doon kay Gerald lahat kasi same sa transmission. So yung mga WS na Toyota, kahit na maganda yung aming automator, kahit maganda to, meron din kaming automator 6 Repsol. Hindi namin nire-recommenda pag Toyota ang gagamit, pati yung T4, no? T4 po. Hindi namin nire-recommenda. Kasi alam nyo kung bakit? Yun nga hindi ginagamitan ng Repsol, bumibigay sila eh. Di ba? Ilan na yung ginawa namin, nasusunog eh. Ang problema doon, yung blaming game eh, yung, okay, sige, binuo natin. Inayos natin, nagpalit ng filter. Tapos nilagyan mo ng Repsol. Tapos bumigay. Ang sisi nandoon sa langis. Ganoon naman palagi eh. Paglipat nila ng ibang shop, uy, nilagyan ka ng ibang langis eh. Nandoon na yung blame. Kaya po kami, kung halimbawa, magpapagawa po kayo, kung Hyundai yan, kung Toyota yan, kung Mitsubishi yan, pwedeng kayong magdala ng oil. Di ba? Kung gusto nyo... Para maibalik kung ano yung oil na tinanggal, yun pa rin din po yung gagamitin natin. Kung gusto nyo i-drain namin, i-dialysis namin, yung manual drain. Dialysis po yun, parang ganon. Kayong magdala ng oil, 12 litro. Kung gusto nyo po yun. Pwede rin naman, ipabili nyo sa amin. Pwede rin po yun kung hindi kayo makakabili. Pero hanggat maaari, itong mga Repsol namin, ginagamit talaga namin to. Ito, tulad nito, pag ito ay na-overhaul na namin, na-rebuild na namin, talagang Repsol na ang aming inilalagay. Mas tiwala kami dito eh. Ayaw lang namin kami ay masisi kapag ito ginamit sa ibang sasakyan. Pero mga kapatid, halimbawa, Toyota, luma na, yung mga Corolla. Yung meron ka na naman bagong Corolla, nakita may Altis sa Friday. Halimbawa, meron kang Corolla na mga 2000 model o 2006 model, pwede na to talaga, nire-recommend na natin to. Ginagamit na po natin. Ginagamit na namin yan. Huwag lang yung mga bagong mga transmission ngayon. Okay, Gerald, yung mga gamit talaga nitong automatic transmission dapat bago. Pero meron din kaming hindi ginagamit na mga oil seal, tulad nga nung sinasabi natin. Ito, ba't hindi mo ginagamit yung oil seal na yan? Meron kang hindi ginagamit dyan eh. Ito po dahil ano to, hindi naman po talaga siya sukat sa ano. Isa lang pong oil seal na gagamit natin dito. Ito lang? Ito lang. Oo. Dito sa, para dito sa bomba niya. Para dito. So diyan lang natin talaga nagagamit. Pero ito, hindi po natin yan gamitin, sir. Saka hindi kami nagtitiwala dito sa brand na to. Kung meron man kaming oil seal na hindi gagamitin at kailangan namin bumili, ano yung binibili nating brand? NOC. Yung NOC na brand. Kaya doon sa mga, siyempre marami namang mga mekaniko ngayon na nanonood na rin po sa amin. Ito, tulad nito. Huwag kayong matakot na kalasin. Ang isa lang sa pinaka-importante nung nagsisimula talaga si Gerald, naka-video pa yan eh, no? Opo. Binibideo niya yan, isa-isa. Tapos tanong. Pwede naman sila magtanong, di ba? Pwede po. Yan, tulad niya. Huwag niyong gagamitin yung hindi mga magagandang gamit. Tapos si Gerald, meron kang caliper. Ano ginagawa mo sa caliper? Ganito po yan, sir. Para makuha natin yung tamang sukat ng ano. Halimbawa ito, sunog. Sunog, oo. Sunog. Para makakuha natin ito ng tamang kapal. Susukatin po natin yan. Para maibalik natin yung tamang kapal ng ano. Doon sa hindi nakaskas. Opo, ayan, dito po. Ito yun, yung part na yan, hindi yung yan spline na yun, hindi kasi nakaskas yan eh.
Ayan. Ayan, Okay. kukuha po tayo dun sa bago. Yung sukat mo ngayon na to, yung caliper niya, meron pa siya dun sa pinaka .00 something. Ayan yung analog na yan. Yan yun. So makukuha niya talaga. Tapos ngayon, siyempre sira na to eh. Magpapalit ka ngayon. Saan mo ngayon kukunin yung bago? Ito ngayon. Hindi pa natin So ito ngayon yung mga bago. Pipili ka ngayon dito. Nung kasukat nito. Nung sinukat ni Gerald. Opo. Tapos kaparehas na kaparehas po siya dapat. Oo, kaparehas na kaparehas. Hindi pwedeng magkaiba sila. Kasi may spline eh. Hindi siya papasok eh. Di ba? So ganun. Hindi pwedeng, okay, bumili ka ng rebuilding kit. Nilipat mo lahat to. Kung tutusin, minsan hindi namin ginagamit to. Ang ginagamit namin yung original. Oo, na walang tama. Hindi namin ginagamit yung yung mga ganito. Ito, na lang to, support. Pag talagang tulad nito, sira, kukuha tayo rito. Support na lang yon. Pinupuntahan kita dito sa lugar mo, bakit hindi ko nakikitang hiwa-hiwalay yung mga pyesa na yan? Ano bang dahilan? Bakit palaging ito ang nakikita kong inuuna mo? Kasi po pag mag-assemble tayo, Oh. yan din po yung una natin ditong ilalagay. Oh. Yan. Doon. Ito. Yan din yung una mo nilalagay. Ito yung laging output una shop, natin. no? Output shop. Ito yung output shop, ayun yung input shop, yung medyo maiksi na yan. Oh. Hindi, ang tanong ko lang, bakit parang hindi kaya nagtatrabaho ng mabilis eh? Ba't hindi mo kinakalas-kalas lahat yan? Pag kinalas, Kasi gusto ko minsan, nakikita ko kalas-kalas lahat yan eh. pag kinalas po natin yan, sir, mas lalong mapapatagal yung trabaho. Bakit? natin. Pag nagkahalo-halo yan, problema yan. Malaki. Stage by stage po yan. Stage by stage, Oo. speed per speed. Opo. Saka malaking tulong sa'yo yun kasi pag kinalas-kalas mo lahat yan, malilito ka. Malilito po. Oh, Sa mahirap. karamihan po nitong pyesa, ganito po. Oo. Kung tingnan Oo. nila, kukunti lang yan. Pero pag nakalas siya, Pag nakalas yan, pag nagiwa-hiwalay na yung mga Nagiwa-hiwalay lining na po. yan. Tapos yung mga o-ring pa, no, yung mga ito. Opo. Yan. Oo. So ang nangyayari kasi mga kapatid, pag kinalas niya, yun, intact pa, nandun pa yung mga piston ring, yun, hindi pa kinakalas yan. So yan, pag nandyan na siya sa pyesa na yan, isa-isa na rin ngayong pinapalitan niya ng mga piston ring. Opo. Pati yung mga lining yan, isa-isa niyang ginagawa. Kaya sa mga aspiring mekaniko na gusto rin magbukas ng mga ganito, mga automatic transmission, tignan nyo lang yung natututunan ni Gerald, hindi yung yung kalas lahat. Tapos hiwa-hiwalay, pagka binuo na, wala na, mali-mali na. Eh sa totoo lang, Gerald, sa isang clutch pack, Opo. pagka maluwag, gagana hindi. Ano po yan, sir? Maaring mag-sliding. Mag-i-slide, no? Tsaka lagabog. Yung Oo. sinasabi nilang lagabog kasi nga hindi makuha yung tamang Clearance. clearance. Oo. So hindi niya hindi kahit itulak mo nito Opo. hindi maitulak ng todo eh. Kasi naghalo-halo yung mga clutch, yung mga pressure plate. Pressure plate naman din talaga ang tawag nito, mga kapatid. No, ito yung itinutulak pinagdidikit-dikit yan eh. Lining yung nasa gitna tapos pressure plate dinidikit na ganun. Ngayon kung kalasin mo lahat yan, paghahalu-haluin mo, ang mangyayari, magkakapalit-palit halos pare-parehas din ng spline eh. Opo. Kaya ganun ang mangyayari pag binuo na, hindi na perfect. Dito sa mga pyesa na yan, alin dyan yung pinakamahirap kalasin? Ito po yung Ito tinataktak pa natin yan tinataktak pa po natin yan. Kung wala pong compressor, tinataktak Oo, natin. pero may compressor tayo. May compressor tayo. Oo. Hinahanginan lang po. Yun, saan portion mo yan hinahanginan? Pakita mo nga, para naman kung saan mo hinahanginan yan. Ayan, sir. Yung sa baba yan, di ba? Ayan. Ayan. May butas dyan, yung dinadaanan ng langis. Oo. Papasukan mo ng hangin Papasukan mo yun ng hangin, tapos tanggal na po yan. para lumabas. Itutulak ngayon yun. So, ganun lang kasimple, dahil yung portion na yun, yun yung sa valve body. So, yung valve body, kapag gumana yung solenoid, nagpasok siya ng hangin, ng pressure, ng ATF doon, so itutulak niya ngayon to, kaya nga ito nag-i-engage. Ngayon, kung wala na nakaharang doon, nilagyan mo ng hangin, tutulak ngayon, lalabas na yan. So, ganun kasimple. So, sa pinaka-main na clutch, yung pinaka-main, alin yung pinaka-main na yun talagang nagdadala ng lahat na kapag nasira, wala na, hindi na andar. Ito po yun, yung forward. Ito po. Yung Yan. forward clutch. Forward clutch. Kadalasan dito rin po yung sira na So, pakita mo yung mga lining. Bulan na, mga kapatid. Masarap dito sa amin. Hindi ka pa nababasa, RJ? Pakita na namin sa inyo. Ito, kakalasanin ni Geraldo. Ito, mga special tools nga lang din talaga yung gamit. Hindi pwedeng mga pahiram-hiram lang kung saan-saan.
So ito po yung kay Mr. Sir Picasso. Sir Picasso, ito na yung ano mo, transmission mo. Inisa-isa namin. Oh, natanggalin. Ito, pakita natin to, lubog na to eh. Opo. Oh, lubog na. Ayun, may lock pa isa. Ayan. Tapos makukuha na to lahat. Ayan. Ano po sir, kadalasan, pag minsan, Isa lang. kung kapag makapal, Oo, isa ginagamitan lang nila ng isang linings. Oo. So ito, pakita mo at lumubog na dun sa ano, sa camera. Oo. Lumubog na yan eh. Ito pong mga transmission, combination po yan ng napakaraming mga planetary gears. Ayan. Kaya lahat po ng mga clutches na to na nakikita nyo, kapag pinaandar mo na ang engine mo, umiikot na yan. Except yung mga nakakabit dito sa output shop. Siyempre, ito yung output eh. Ito yung output shop, ito yung intermediate shop. Gerald, ito intermediate. Tapos ang susunod dito, yun ang input. So, umiikot lahat to, umiikot lahat yung mga lining mo, pero hindi umiikot itong output. Kaya lang iikot yung output pag nag-engage ngayon yung clutch dito. Yun, para matigil. Pero ayan, lahat ng nakakabit dito sa input shop, umiikot yan. Mga kapatid, uulitin ko lang ulit kung pang ilang beses ko nang sinabi to. Kapag ka ikaw ay nakadrive, at namreno ka, lahat ito nakahinto. Iyon yung pinakapahinga lang ng transmission mo. So Gerald, ano lang yung umiikot kapag ka nakadrive ka, namreno ka, ano lang umiikot? Torque converter lang po yung umiikot. Oo, yung pump. Pakita mo yung pump. Ayun. Po yung pump. Ito lang ang umiikot kasi nakakabit yan doon sa pinaka-housing ng torque converter. Yung housing ng torque converter, ang nasa loob ng dalawang impeller. Yun nga, impeller 1, yung nakakabit doon sa housing, saka yung turbine. Nakukonsider din kasing impeller yung turbine. Yung turbine, palibasan, nakakabit dito sa input shop, to. Siyempre, nakahinto siya dahil nakahinto ito eh, yung turbine. Ngayon, umiikot pa rin yung impeller at yung pump. Yung pump naman para mag-circulate lahat yung fluid hanggang doon, makarating doon sa cooler, sa may radiator. Pabalik-balik lang yun. Kaya hindi naman siya nagiinit kapag ka ikaw ay nakadrive at namreno ka. Hindi yun magiinit kasi pinalalamig yun doon sa cooling system, doon sa cooling coil, sa may radiator. Ang malakas magpainit po ng ATF kapag kayo sobrang bigat nung karga at talagang nire-revolusyon mo ng todo, ina-RPM mo ng malakas, yun ang malakas magpainit. Umaabot nga po yun ng mga 350 degrees Fahrenheit. At pinagtagal mong ganon, halimbawa umaakyat ka, may tinotaw ka, may karga ka mabigat, doon nasusunog yung ATF. O ngayon, ang tanong ko kay Gerald, malapit na tayo matapos. Kapag ka maitim na ang ATF mo, good pa ba yun? Mali na po yun. Maaring may sunog ng linings. May nasunog. May nasunog. Saan ba manggagaling yung itim ng ATF? Sa linings po. Ayan, pag nasunog na nasusunog. Uling talaga. Ngayon, siyempre, kung 350 degrees Fahrenheit, naku, kumukulo yun. Pwede rin talagang umitim yung ATF mo. At kapag ka ang ATF nyo, nabuksan ni Gerald, kumuha lang tayo kahit isang baso lang. Yung iba kasi walang dipstick eh. Walang dipstick po. Oh, kuha lang tayo isang baso, meron naman talagang free flow yun eh. Di ba? Pag walang dipstick, meron talaga siyang free flow. Parang dalawa drain plug dalawa dun eh. Po. Dalawa. Sa sukatan ng ano. Oh, may sukatan. Yung sukat. Kuha ka lang kayo, DIY nyo, kuha lang kayo ng konti o konti, mga mga kalahating baso lang. Pag iyon maitim, punta na kayo sa shop. Pero kung mapula pa, parang ganito, ayan. Or kahit medyo mag-dark lang ng konti dyan, pero pag ina nyo, mapula pa rin at wala na mga dumi, edi syempre, pwede pa po yun. Okay pa yun, hindi pa yun nagbabarnish. So mga kapatid, ganito kami magtrabaho. Pati itong bell housing yan, ayan o. Ayan. Malinis na malinis. Ito, yung kay Sir Picasso, ito po yun sa inyo. Bubuin na lang ni Gerald to. Siguro, medyo hapon na at mag-aalas 5 na rin. Kung mag-overtime siya, okay lang. Pero kung hindi naman, bukas buo na to. Bukas po ng hapon. Bukas ng hapon. Bababay ka na. Baka meron kang gustong batiin, girlfriend mo. Ha? Ano na lang po, shout out na lang dyan sa mga ano. Saan? Mga taga-Kamsur. Kamsur. Boss Luis. Nakikita nyo po yung mga vlog ko, talagang karamihan, tutorials, nagtuturo tayo. Sabi nung iba, mali-mali daw, okay lang po yun. Mas importante, may napupulot kayo. Kaya dito po sa shop, nagtuturo din talaga ako. Halos lahat ng tao natin dito, tinuturuan natin. Ngayon, dito naman, sa pagkakataon na to, sa Field Master ni Colonel Guzman,
kulang-kulang ang tornilyo. Ano ba nangyari dito ka, Richard? Bakit kulang-kulang ang tornilyo? Ano bang, ibinabalik mo lahat? Yung dati siguro nag-overhaul po, kulang na yung nailagay niya. O kasi in-overhaul na dati to, no? Hindi na kinumpleto. Tapos hindi pa mga original. Saan ka ngayon kumukuha ng mga original na tornilyo? Diyan po sa atin, yung mga spare natin dyan na ano. Yung mga spare natin, marami diyan, bumibili ako ng mga spare na tornilyo kay GRJ. Meron po kasi sarplasan diyan. Tapos yung mga hose lahat, ka Richard, walang makakalusot na hose, ha. Oo, bago po yan. Bago lahat ang mga fuel hose, pati water hose, bago lahat. Bago po yan. Oo, ito mga bago lahat 'yan, no. Tapos iko-condemn na ba natin yung heater? Opo, kokondem ko na po yan. Oo, iko-condemn na to. Ito yung heater, oh. Opo. Hindi naman kailangan ng heater dito, eh. Wala na po yan. Oo. Magiging dahilan pa yan kapag ka nag-leak dyan. Naku, alam nyo naman ang mga diesel engine kapag nag-overheat, magastos kasi talagang bumibigay yung cylinder head. Bukas po ng mga hapon po, paandarin ko na yan. Tapos na to. Opo. Maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagtangkilik sa Autoruns. Magandang gabi po sa inyong lahat.